Hello, welcome sa ating YouTube channel for Math Haters. Ngayong araw ang ating pag-aaralan ay greatest common factor. Okay, ano ba ang greatest common factor? Ang ibig sabihin ng greatest common factor ay yung dalawang number na kapag i-multiply natin, ang kalalabasan niya ay yung hinahanap natin na number. So, okay, malinaw. Ang iba pang example, kung may kilala tayong alimbawang totoy na mahilig magsuot ng sando, tas mahilig magsuot din ng pantalon, tas parati ganun na yung rotation ng kanyang pananamit, ay yun yung pagkakakilala natin kay Totoy. So, yun yung greatest common factor ni Totoy. Mahilig siya magsando, tapos mahilig siya magpantalon. Equals to Totoy. Okay? So, malinaw. So, number 1. Number 1, 14. Ito yung example natin, okay? 14 over 28. Okay? So, sa totoo lang, ang ginagawa ko talaga dito, para nadadalian ako kung paano ko hanapin yung greatest common factor. Okay? Ang ginagawa ko dito is, yung 14 is, i-divide ko siya kay 28. Oh, ganyan na lagi ang ginagawa ko. Hindi lang dyan kay 14 at saka kay 28. Pero gano'n talaga madalas na ginagawa ko. Okay, pero dahil ang ginagawa natin is para maintindihan natin ng mabuti, yung topic na to is step by step ang gagawin natin. So, unang-una na gagawin natin is hanapin natin yung greatest common factor ni 14. Okay? So, ano ba yung factor ni 14 na alam natin? Ibig sabihin yung dalawang number na kapag i-multiply natin is equals to 14. Okay, magsimula tayo sa 1. Ano yung i-multiply natin sa 1 na ang kalalabasan niya is 14? Alam natin na 1 times 14 equals to 14. So, malinaw. Yan ang isang factor ni 14. So, maghanap pa tayo hanggang sa maubos yung mga factor na mayroon si 14. So, sunod naman is maghanap naman tayo dun kay number 2. So, ano bang number na kapag i-multiply natin si 2 dun sa number na yun ay mag-equals to 14? So, alam natin na kapag i-multiply natin yung 2 sa 7 is equals to 14. So, 2 times 7 is factor ni 14. Okay. So, subukan natin naman yung 3. Meron bang number na kapag i-multiply natin yung 3 sa isa pang number, ang kalalabasan niya ay 14? Meron ba? 3 times 5 equals to 15. 3 times 3 equals to 9. So, hindi factor si 3. Kapag yung sumunod sa 2 ay hindi na siya naaayon dun sa hinanap nating number na si 14, is pwede na tayong tumigil doon. Okay? Tapos na yung factor ni 14. Okay, okay na yun siya. So, sunod, dahil nahanap na natin lahat ng factor ni 14, ang gagawin natin is yung 28 naman, yung hanapin natin. So, ganun ulit, magsisimula tayo sa 1. Okay, ano ba yung factor ni 28 na kapag i-times mo yung 1 na yan ay equals to 28? Alam natin na 1 times 28 equals to 28. So, 1 times 28 is factor ni 28 yan. So, subukan natin naman, pumunta naman tayo sa number 2. 2. Ano ba yung alam natin na kapag i-multiply natin yung 2, ang kalalabasan niya is 28? Okay? Alam natin is yung 2 times 14 equals to 28. Okay. So, natapos na tayo sa 2. Sa 3 naman. Okay? Sa 3. Subukan natin. 3 times 5, 15. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. So, ibig sabihin, hindi kasama sa factor si 3. Okay? Si 4 naman. Okay? Subukan natin si 4 kung pwede ba siya. 4 times, anong
number, kapag i-multiply natin si 4, dun sa number na yon, ang kalalabasan niya is 28. Alam natin na kapag 4 times 7 is equals to 28. So, factor ni 28 si 4 times 7. Okay. Subukan natin naman si 5. Kung pwede ba? Alam natin na kapag i-times natin yung 5 times 6 equals to 30. Sumobra siya kay 28. Subukan natin naman yung 5. 5 times 5 equals to 25. Ibig sabihin, okay na yung nahanap nating factor. So, dahil na nahanap na natin lahat ng mga factor ni 14 at saka 28, ang gagawin natin is ayusin natin sila ng mabuti. Magsisimula tayo sa 1 paitaas. Okay, dito tayo magsimula kay ganito ang magiging itsura niya. Okay? So, kung mapapansin nyo dyan sa ano natin, dyan sa yung inayos nating number, yung mga number na yan ay mula yan sa factor natin. Inayos lang natin yung 1 times 14 at saka yung 7 times 2 is inayos lang natin siya ng mabuti. Kung mapapansin nyo. Okay, dyan naman sa 28, yung 1 times 28, 4 times 7, 2 times 14 ay inayos lang natin ng mabuti dyan sa right side, kung mapapansin nyo. Okay, napapansin nyo, di ba? So, ang gagawin natin dyan, kaya natin ginawa yan para makita natin kung sino ba yung pinakamataas na number na yun yung gagamitin natin na pang-divide dun sa 14 over 28. Okay? Kung mapapansin nyo is magkaparehas sila ng 1, pero ang hinanap natin is greatest common factor, yung pinakamalaking number. Okay, yung 2 is factor magkaparehas din sila kay 14 at saka 28. Hindi, kasi ang hinanap natin pinakamataas. So, ang pinakamataas dyan is 14. So, yan yung gagamitin natin na ipang-divide natin kay 14 over 28. So, ganito ang kanyang magiging itsura. Okay, 14 divided by 14 equals to 1. So, yung 28 divided by 14 equals to 2. So, 1/2 ang ating final answer. Okay, kapag ang hinanap naman is decimal, okay, i-divide nyo lang yung 1 divided by 2 equals to 0.5. Pero sa ibang topic natin i-discussion. Okay, maliwanag. Okay, number 2. Number 2, ang ating example sa number 2 is 9 over 27. Okay, paano natin hanapin yung greatest common factor ng dalawa na to? Ang gagawin natin is ganun pa rin sa ginawa natin sa number 1. Okay? Same na way lang yung gagamitin natin. Okay? So, ang unahin natin is si 9. Okay? Magsisimula tayo sa number 1. Magsisimula tayo sa 1. Ano bang i-multiply natin sa 1 na kapag i-multiply natin is equals to 9? Ang alam natin is 1 times 9 equals to 9, di ba? 1 times 9 equals to 9. Okay. Ibig sabihin factor ni 9 yan. So, subukan natin naman yung 2. Kung meron ba? 2 times 4 is 8. Kulang pa. 2 times 5 equals to 10. Okay, sumobra siya. Ibig sabihin, hindi kasama sa factor si 2 sa kay 9. Okay, subukan natin naman yung 3. 3 times 3, alam natin is 9. So, kasama si 3 sa factor ni 9. So, subukan natin naman yung 4 kung meron ba. 4 times 2 equals to 8. Hindi siya pwede. 4 times 3 equals to 12. So, hindi siya pwede. Kaya, enough na yung nahanap nating factor ni 9. Okay? So, subukan natin naman sa 27. Sa 27 is always tayo magsisimula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, subukan natin sa 1 naman. Ano ba yung i-multiply natin kay 1 na kapag i-multiply natin yung number na yun ay equals to 27. Alam natin yung 1 times 27 equals to 27. So, ayan yung factor ni 27. So, subukan naman natin yung 2. Subukan natin sa 2 times 13. 2 times 13 times 2 equals to 26. So, subukan natin naman yung 2 times 14
equals to 28. Ibig sabihin, lumagpas siya kay 27. Ibig sabihin, yung 2 is hindi factor ni 27. Subukan natin naman yung 3. Okay, ano ba yung alam natin na kapag i-multiply natin yung 3 is equal to 27? Alam natin na kapag i-multiply natin yung 3 sa 9 equals to 27. So, kasama sa factor si 3 kay 27. So, subukan natin naman yung 4. Okay? 4 times 6 equals to 24. Kulang. So, dagdagan natin ng isa pa. 4 times 7 equals to 28. So, sumobra naman. Kaya, ibig sabihin, hindi kasama sa factor si 4. Okay? So, malinaw. So, ibig sabihin, kompleto na yung lahat ng hinanap natin na factor para sa dalawang number na inahanap natin. So, malinaw. So, ang gagawin naman natin is ayusin natin yung lahat ng nakolekta nating mga factor para makita natin ng mabuti kung sino yung pinakamalaking pareho na factor ng dalawang number na inahanap natin. Okay? So, ganito na. Okay, naka-arrange na siya ng mabuti. So, dahil naka-arrange na siya ng mabuti is makikita na natin na kung sino ba yung pinakamalaking number na dapat nating piliin na factor. Okay, so mapapansin natin is ang pinakamalaking factor dyan is yung 9. So, ilalagay na natin dyan. Okay. So, ngayon, ang gagawin naman natin is i-divide natin yung pinakamalaking number na yun, yung 9, sa lahat ng sa 9 over 27 na yan. So, 9 divided by 9 equals to 1. 27 divided by 9 equals to 3. So, ang ating answer is 1/3. So, yun, ulitin ko sa inyo, ang ginagawa ko talaga dyan, kung nagmamadali talaga ako is, ang ginagawa ko yung 9 divided by 27 is, i-divide ko yung 27 sa 9, tapos nakikita ko kapag hindi nag-equals to decimal, whole number yung kalalabasan niya, ibig sabihin, yung 9 ay pwede natin gamitin na ipang-divide sa 9 at saka over 27. Okay, malinaw. So, number 3. Number 3 is 16 over 32. So, ganun pa rin ang gagawin nating way para makuha natin kung ano ba yung common factor ng dalawa. So, unang-unang gagawin natin is ganun pa rin yung 16. Hanapin natin kung ano ba yung factor ni 16. Lahat ng factor ni 16, okay? So, ganun pa rin, magsisimula tayo sa 1 para madali natin mahanap yung mga factor ni 16. Okay, 1. Ano yung ita-times natin sa 1 na kapag i-multiply natin is equals to 16. So, alam natin ang 1 times 16 equals to 16. So, yan na yung factor niya. So, subukan natin naman sa 2 kung meron. Ano ba yung alam natin na kapag i-multiply natin yung 2 ay kalalabasan niya is 16. So, alam natin kapag i-multiply natin yung 2 sa 8 equals to 16. 16, okay. Ibig sabihin niya na yung pangalawang factor ni 16. So, pangatlo naman, subukan natin si 3. Ano ba yung alam natin na kapag i-multiply natin si 3, ang kalalabasan niya ay 16. Alam natin kapag i-multiply natin yung 3 sa 5 equals to 15. So, dagdagan pa natin yung number. 3 times 6 equals to 18. So, ibig sabihin, hindi kasama sa factor si 3 kay 16. So, subukan natin naman yung number 4. 4, ano bang number kapag i-multiply natin yung ating 4, ang kalalabasan niya ay 16. So, alam natin yung 4 times 4 equals to 16. So, kasama siya sa factor ni 16. So, subukan natin naman yung 5. Ano ba yung i-multiply natin sa 5 na kapag i-multiply natin yung 5 na yan is equals to 16. Alam natin yung 5 times 5 equals to 25. Kulangan natin. 5 times 4 equals 20. Malaki pa rin. Kulangan pa rin natin. 5 times 3 equals to 15. So, hindi kasama si 5 sa factor ni 16. Ibig sabihin, enough na yung nakolekta nating factor para kay 16. So, subukan na kay number 32 naman tayo. So, ganun pa rin. Magsisimula tayo sa 1. 1, ano ba yung i-multiply natin sa 1? Na kapag i-multiply natin is equals to 32. Alam natin, ang 1 times 32 equals to 32. So, malinaw. So, subukan natin naman yung number 2. Ano ba yung alam natin na kapag i-multiply natin yung 2 is equals to 32? Alam natin yung 2 times 16 equals to
32. So, malinaw. So, subukan natin naman yung 3 kung meron bang factor si 3 kay 32. So, alam natin ang 3 times 10 equals to 30. Ibig sabihin kulang. So, dagdagan natin pa ng isa. 3 times 11 equals to 33. Ibig sabihin yung 3 is hindi siya factor ni 32. Okay? So, subukan natin naman yung number 4. Ano ba yung i-multiply natin kay 4 na ang kalalabasan niya is 32? Alam natin yung 4 times 8 equals to 32. So, factor siya ni 32. Subukan natin naman yung 5. 5 times 5 is 25. Kulang. 5 times 6 equals to 30. Kulang pa rin. 5 times 7 equals to 35. Ibig sabihin, sumobra. Kaya, ibig sabihin, hindi siya kasama sa factor ni 32. Ibig sabihin, yung lahat na nakolekta nating factor is enough na yun para gamitin natin. Okay? So, ayusin na natin siya ng mabuti. So, ganyan ang kanyang magiging itsura. So, nakita natin kung sino yung pinakamalaking common factor nila. Ang pinakamalaking common factor nila ay si 16. So, yan yung gagamitin natin pang divide natin kay 16 over 32. So, 16 divided by 16 equals to 1. 32 divided by 16 equals to 2. Ibig sabihin, 1 and half ang ating answer. So, malinaw. Yun, lagi kong sasabihin sa inyo na kung gusto nyo mapadali yung pag-solve nito, is ang gawin nyo muna is yung kung ano yung nasa itaas, yung numerator, yun yung gagamitin yung pang-divide sa numerator at saka sa denominator. Ibig sabihin, yung 6, di ba sa 16 over 32, ang subukan yung i-divide yung 16 sa 32 kung ang kalalabasan niya is whole number, ibig sabihin, yun na yung pwede nyong gamitin pang divide sa 16 over 32. So, malinaw. That's it.